Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara Soy Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa botohan kung saan nangunguna pa rin nga po si Paula Avellino and mukhang kinakabahan na nga po si Paula Avellino sa magiging resulta mga kakipi. Pero bago po tayo mag-start, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nandyan po sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika tungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman, dumako po tayo sa pagbabasa ng komento mula sa ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita araw-araw. And ang napili nga po nating basahin para po sa hapong ito ay nagmula po dito sa komento ni Ginang Norma Dayag. Sabi niya rito, "Congrats Kim! Very successful na naman yung business mo. And hopefully, this will pursue until such time that you will stop in movies. So God bless Kimi and keep her safe. Guide her from all this devil's plan of these bashers to Kimi." Ikaw na nagsabi ng ganyan, ay ikaw na unang mag-rest in peace. Di ikaw yung nakakatulong sa tao, nakakasira ng tao, but will not prevail it to happen to Kimi because God knows Kimi's heart, and you who said this to Kimi will be the first to RIP. But before you rest in peace, ask forgiveness to our Lord, for He knows your inner thoughts and devil's desire to people who had been good to others. Thank you, Gandara, for your updates to Kimi. May that person who said the rest in peace to Kimi will be the first to receive the RIP. Ayan, thank you so much sa comment po, Miss Norma Dayag. And sana nga po, baliktad no mga kakimpaw. Sila po yung mauna. And about naman po sa business ni Chinita Princess, nako, sana nga po mga kakimpaw, lumago pa po ito para maging susi ng pag-settle down niya mga kakipi. Same with Paula Avellino, sana ganun din yung business niya, lumago pa po at yumabong pa mga kakimpaw. Para sa ganun, 'di ba? Same po sila na may stable business kasi ganun naman talaga mga artista usually. Kumbaga main fund nila ang pag-aartista, tapos habang may pera pa, habang may career pa, 'di ba? Habang may napagkukunan pa, subok lang ng subok ng business. Kapag nagtagumpay, ayun, unti-unti naman na po silang naglalaylo. Kasi hindi naman talaga panghabang buhay ang pag-aartista mga kakimpaw. Yung iba nagsasawa na sa gulo ng showbiz. Yung iba naman, sadyang nalalaos na mga kakimpaw. So, I think sina Kim nandun po sa gusto na lang ng tahimik na buhay. Never naman kasi malalaos ang dalawa kasi maraming nagmamahal sa kanila. Stable na po ang kanilang mga fans. And mahusay rin naman mga actors and actress. Mabubuti din naman tao. Kaya, always pong magkakaroon niya ng offer. Baka nga kahit manahimik na po sila sa showbiz mga kakimpaw, patuloy pa rin po silang ligawan, di ba? Meron pa rin sa kanila na project. Sila na lang talaga yung aayaw at mga kakimpaw. Anyway, dumako naman po tayo sa mga balita natin para po sa hapong ito mga kakimpaw, at unahin na natin pag-usapan ito pong latest update ni Pao sa kanyang social media account. So habang tayo po ay bisihan, maipanalo si Paula Avellino, ito naman po ang kanyang morning update para po sa ating lahat. Hindi ko alam kung para saan to mga kakipi. Siguro kasi mahilig si Pao magbasa ng books, and sa ngayon, eto na yung mga nabasa niya, mga kakimpaw.
malapit nang mapuno ang kanyang lagayan, organizer. Samantalang si Kimi naman ay eto mga kakipi ang kanyang late, kumbaga ay pinakang huling post sa kanya pong IG story mga kakimpaw. Siya po ay nasa Tagaytay. Shared post niya po pala to mula kay Ate Hides. Ayan. Samantala, dumako naman po tayo ngayon sa botohan mga kakimpaw for Outstanding Asian Star 2026. So, sa kasalukuyan, mga kakimpaw, last 8 hours of voting. 8 hours na lang mga kakimpaw. May tatalaga na si Paula Avellino bilang winner. Kung hindi po makakahabol, si Ann Curtis mga kakipi. So, sa ngayon, nananatili pa rin pong number 1 si Pau, pero mahirap pong magpakakampante. May ilang oras pa. So, 48% po ang vote ni Pau. Umaakyat po siya mga kakipi kahit paano, no? Kasi nga, nung nakaraan, 46 na lang yan eh. Nag-47 ngayon, 48 na. Tumataas siya mga kakipi kahit paano. So, nagbubunga yung atin pong pagboto. Samantalang si Ann ay sa pabagsak mga kakimpaw. Kasi 30% na yan nung nakaraan, di pa, nung isang araw. Tapos ngayon, ayan, kagabi, 29%. Ngayon, 27% na lang siya. O, diba? 2% po ang nabawas kay Ann. So, hirap na po siyang makahabol ngayon. And talagang nalalagas na yung kanyang boto, mga kakimpaw. So, gusto kong i-assume na si Paulo na ang panalo talaga, mga kakimpaw. Gusto ko nang i-claim, pero mahirap yung magpakakampante pa rin Tuloy pa rin po tayo sa pagboto. Kasi syempre, last day na mga kakimpaw, no? Ngayon pa ba tayo susuko? Andito na po tayo, panindigan na po natin yan. Ilang oras na lang mga kakimpaw. At talagang si Paula Avellino ay rarampa na. Sigurado na ang pagrampa sa long red carpet. Purple carpet ba? Basta mga kakimpaw, siya po ang rarampa sa Seoul International Drama Awards 2026. And hope so, talagang bit-bit niya si Chinita Princess mga kakimpaw. Sa nakasama niya si Kim Doon na nag-cheer po sa kanya mga kakipi, kasi ito yung wish ni Kim. So, to pa rin natin yan mga kakimpaw. Kasi parehas na, para magkaroon na po sila parehas ng award. Kasi si Kim nung 2024, nakakuha na po siya ng award. Napakaganda nga ni Kim nun Ngayon naman si Paolo, sure, napaka-pogi naman ni Paolo Avellino. Mentala, sabi naman dito, kinakabahan na yan siya. Kasi baka rumampa siya pa Korea. Si Paolo Avellino, baka daw po kinakabahan na mga kakimpaw. Sabi nga kasi ni Pau, grabe ang tindi nga ng mga fans kasi papupuntahin agad natin siya ng Korea. uunahan pa yung kanilang serye na Kopino. Mauuna na si Pau sa Korea para sa pagkuha ng awards. So sabi naman ni Miss Carla, excited na rin si Pau. And handang-handa na rin na rumampa mga kakimpaw, no? So wag po natin biguin si Paolo Avellino. Dapat make sure natin na rarampa talaga si Pau, no? Kasi handang-handa na si Papi. Anyway, dito naman po sa post na to ni Mami Hides, mga kakimpaw, kitang-kita naman po natin si Kimi na bisihan sa kanya pong point. And sabi nga, mukhang meron pong busy nakakaboto para kay Paolo Avellino or kakamonitor sa SDA mga kakimpaw. And for sure, si Kim ay todo boto rin po kay Pau. Kasi gustong-gusto po ni Kim na manalo si Pau, di ba? Kahit kalaban siya ni Pau, okay lang yung sa kanya. Na si Pau naman this time ang manalo. Okay na po sa kanya yung isang award, mga kakimpaw. Kaya sa mga nakokonsensya dyan na naiwan na si Kim sa number 3, okay lang po yun. Huwag po kayong makonsensya kasi may basbas naman yan ni Kim. Kumbaga kapag nanalo po si Paula Avellino, parang panalo na rin po si Kim Chunon. Kasi si Kim ang isa sa pinaka magiging masaya, number 1 sa magiging masaya. Pag nanalo po si Paula Avellino, for sure, magse-celebrate pa yan po si Kimi pag nanalo si Pau. So, ilang oras na lang mga kakipi, tulungan po tayo sa mga gusto pong mag-donate.
I-message nyo lamang po ako sa Gandara SRU Facebook page. At the same time, meron din pong iba na mga voting team na pwede po kayo magpadala ng inyong donation for Paolo Avellino. Siyempre, hindi po pwedeng titigil tayo kasi may ilang oras pa mga kakimpaw. Ubusan talaga ng budget to mga kakipi. Mas sure lang natin na panalo si Paolo Avellino. So, yun lang po muna guys ang ating update. Maraming salamat po guys sa inyong pakikinigan. Kita kasi po muli sa susunod natin chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.